Meron tayong gagawin isang sharp na 21 inches CRT TV. Ipakita ko lang sa inyo na may power at i-plug in ko lang para makita ninyo na merong power indicator. Hindi ko na siya ipa-power on para maiwasan natin na masira yung kanyang horizontal output. I-plug in ko lang at ayan, may power siya. Ibig sabihin standby power and ready to switch on. Kaya lang nung i-switch ko siya ay narinig ko yung sirit at nangangamoy. Okay, so buksan na natin to. Ito, nabuksan ko na yung TV natin at subukan natin ngayon i-plug in at hanapin natin kasi nakita ako ditong bakas na medyo may puti. Ayan o. So titingnan natin kung dyan ang galing yung singaw. Kasi pag malakas yung singaw, kaya nawala yung kanyang oscillation, nawala yung picture at saka yung kanyang sound dahil yung secondary supply ay nawala rin. At nag-hold down protect kapag may sira, kaya siya ay nag-trip off to protect sa buong system na hindi po masisira ng tuluyan. Ngayon ipapakita natin sa inyo kasi dito, ito yung kanya flyback. Ayan siya. Tapos ito yung high voltage cap or anode cap. Ngayon dito ay i-cover natin sa ating camera ang portion ng high voltage cap at dito sa ating FBT kung may makita tayo kung saan dito yung may high voltage arcing na tinatawag natin. So plug in natin. Ayan, i-on natin yung power sa pamamagitan ng remote. Nakita nyo ba yung sirit kung saan ang galing? So sa napansin ko, dito nang galing at medyo may nangangamoy. So ang mangyayari pagka ganyan ay magti-trip off yung TV natin para maproteksyonan po yung circuit. So mas mabuti na lang kung ganito na nagti-trip off para hindi matuluyan yung kasira. Ganyan po yung mga branded na TV, well protected po yung kanyang circuit at ang buong sistema para po maproteksyonan na hindi ma-total damage. Wala tayo ditong napatamaan, pero yung mga bagong labas kasi ay na mga CRT TV, lalo na yung mga Universal TV board, wala po yung hold down protect. Kahit na sira yung flyback, magkakaroon nyo ng power yung ibang bahagi ng circuit. Dito po ay wala kasi mag-hold down kasi may hold down protect. Ngayon papalitan natin, ayusin ko yung cap kasi yung singaw parang nakita ko galing dito at tumatagos din dito. So dalawa yung singaw na makikita natin. Palitan ko lang muna, hanap ako ng cap. Buksan na natin ito. Ikutin lang natin. Ganyan. Tapos iangat. Wala naman naka-stock na voltahe dyan. Hindi naman kailangan natin i-discharge dahil singaw nga siya. So wala nang kailangan i-discharge. At kung meron man, kunti lang naman dyan, kaya-kaya na. So yan. Tapos linisin lang natin ito, yung kanyang glass. Tinapuhan ko na kasi kaya medyo malinis na. So ito yung kanyang cord, no, madumi at lilinisan natin. Ang nililinis natin dyan is yung bulak at saka thinner. Linisan ko lang muna. Lagyan ko lang ng thinner yung bulak. Tapos pupunasan natin ito. Yan o. Okay. Bago natin punasan, dahil singaw naman ito at may butas, tanggalin na lang natin. So sa pagtanggal, ganito lang ang ating gagawin. Ito yung kanyang clip or lock dito. Tanggalin lang natin pag ganyan, hilahin natin. Tapos tanggalin lang natin ito, pigain lang at hatakin. Ayan lang, ganyan lang magtanggal. At ito putulin natin kasi gagawa tayo ng panibago. Okay, hilahin lang natin ito. Ayan, tapos linisin lang natin ng bulak na may thinner. Di ba? Linisin lang natin maigi. Okay. Ito naman ay may itim, tanggalin lang natin ito. Ayan, huwag lang nating lakasan ang pagtanggal. Linisin ko lang ito, kiskisin lang naman yan. Tuloy natin. Ito yung sira. Ito yung, kung makikita nyo dito may puti. Yan o, may puti siya. Ito. Yan siya yung may butas at ito yung hawak natin, yung pangpalit natin. Ngayon, para malaman natin na walang singaw itong ating pampalit, meron tayong salamin. Itupi lang natin ito, tapos ilagay natin dito sa salamin.
Ayan. Tapos tingnan natin kung matatanggal. Okay? Kung matanggal, singaw. Alright. Ayan. So ayan ang salamin. Ayan o. So hindi matatanggal. Ayan o, hindi mahila. Di ba? Ibig sabihin ay buo ito. Good itong ipapalit natin. Ngayon, itong tinanggal natin, ito yung clip. Yan yung ibabalik natin doon sa loob. Linisin ko lang ito, yung pinaghinangan. Babalatan ko rin ito para makakuha tayo ng wire. Tapos yan yung ihihinang natin. So ito lang, ipasok lang ito dito. Ayan. Tapos zoom out natin. Okay, pasok natin dito. Tapos ilabas natin dito. Sunduin natin ang lungnos, ganyan, at palabasin. Tapos ganyan. Ang posisyon is ganyan. Ayan o. So ito nakatihaya, kailangan natin baliktarin na ganyan siya. Tapos ito, balatan natin ang dulo kasi ilalagay natin yung clip. Yan. Okay, ayan, nakakuha na tayo ng wire. Tapos ito, linisin natin. Ilalagay na natin ito, ilapit natin para makita nyo ang paglagay. Ipasok na natin ito dito. Yan o. Okay. Ipasok na. Ipasok natin siya dito. Ayan. Okay. Yan na. Tapos ilagay na natin siya dito. Ganyan. Ibaliktad lang natin itong rubber. Ganyan. Tapos ipasok dito sa loob. Sungkitin natin ng panungkit like screwdriver na flat. Okay. At bitawan natin ganyan. Diba? Yan o. Yan na. Nakabit na natin. At ipa-plug in na natin siya. Usod muna natin ito para makita yung ating sinasabi, yung ginagawa natin. Kung may singaw dito at dito. Alright. Plug in na natin. At saka i-on natin gamit ang remote. Okay, plug in. Remote natin. Ayaw. Tingnan natin bakit ayaw. Plug in natin uli. Tapos switch. Ayaw na mag-switch. Okay, trouble muna natin. Sabi ko, itong TV ay yung sumisingaw. Napalitan na natin ng high voltage cap. And then, hindi na siya sumisirit. Wala nang singaw. Pero yung kanyang hold down or pag trip off ay nandun pa rin. So, kailangan natin mag-troubleshoot. At kung makikita nyo dito, ay ito yung stage ng hold down or protect stage nya, or itong area na ito, kasi nandito yung ating video papunta dito sa ating CRT board. Nandito rin yung kanyang yung heater. Ang kanyang protect ay nandito sa transistor na ito. Dito siya papasok, no, sa Q603. Ayan, dito kung titingnan natin mula sa ating base ng transistor natin, ito mula sa base galing yan dito. Ayan o. Ito yung transistor, ito yung claw, or palatandaan ko na ito yung kanyang hold down protect. Yan po. So ang sa akin lang naman experience, mula sa heater ay papunta po yan doon sa ating ito, ayan, papunta yan doon sa ating hold down protect, kasi dito yan papunta. Okay, galing dito, ayan o, ito mula sa diode na ito, ayan siya, ayan o, mula yan sa ating heater, ayan, papunta yan dito. Okay, tawid sa diode at tawid sa 0 ohms na resistor, papunta dito, ayan o, papunta sa base. So kung may problem dito sa kanyang hold down area,
magpo-protect or mag-trip off yung ating FVT, kasi po may mabigat siyang dinadala dito sa ating heater. So pwede na tanggalin ko itong diode or pwedeng tanggalin itong base para malaman muna natin kung talagang sa protect lang yung sira or may pinoproteksyonan siya. Okay, so yung ating vertical may 11.9, 11.8 na supply dito, at dito may negative na 11 point something din. So kung magsusukat, hindi po negative, hindi ground reference, kundi dito at saka dito, para makakuha tayo ng 24 volts. Pero dahil alam ko naman na kung paano gawin, nag-ground reference na lang ako at tinitingnan ko dito yung negative at positive kung mawawala. So sana makabigay ako ng idea sa inyo. Mahirap itong trouble na ito kasi nagpo-protect siya. Ilagay ko yung aking tester sa DC. Ayan, DC. Mahirap, pero gagawin ko pa rin para ipakita sa inyo. Naka-ground reference na ako at ito yung positive na test probe. Ngayon, mahirap ito kasi isang kamay, tapos magbi-video pa tayo. Okay, pero gagawin ko pa rin. Yung remote at saka yung outlet, ito mahirap natin pagsabayin. So hawak pa tayo ng tester, hahawak pa tayo ng remote. So ang gagawin natin, maglalagay ako ng clip dito para makita ninyo dito sa 24 or sa 12 volts. Okay, ayan na, gumawa na lang ako ng testing point dito sa vertical natin, yung 11.8, at naka-DC na yung ating tester, at saka magpa-plug in na ako, tapos dadampot pa ako ng switch. So mahirap, kaya ito na lang yung tangi kong paraan, gagamit ako ng clip. Dahil kung hindi ako nagbablog, hindi ako gumagawa ng content, hindi ko na ito kailangan gawin pa. Okay, so ito plug in natin, tapos wala. Plug in natin, wala rin ilaw, di ba? Alright, so bakit ganon? Siyempre nakalimutan natin ibalik, binunot ko pala kanina. Okay, so bago pala natin gawin ay yung nga sinabi ko kanina, dito yung hold down stage or hold down area ng TV na ito. Kung makikita nyo, ito flyback, tapos mula sa heater, susundan nyo lang yung heater na yan, pupunta yan doon sa base ng transistor na may dinadaanan lang na diode or iba pang mga pyesa. So yan yung clue natin. Mula sa heater na pin ng FBT natin, basta sharp lang na ganito, pupunta yan doon sa ating protect. Okay, yan po yung isang clue natin. Yung heater going to si RT board, magpo-produce ng 5 volts AC, pero pupunta din yan sa hold down protect para po i-protect ang circuit in case na may problem. Ngayon naka-ground reference tayo dito, at ito matagal ito. Alright, so ito na. Okay, na ibalik na natin, plug in natin. Ayan, tapos tingnan natin, umilaw yung pula. Pindutin natin ngayon yung remote switch at titingnan natin yung voltahe natin. Okay, kung mag-hold down siya. Alright, ayan o, meron 11.7. Ayan, at nag-trip off. Diba nakita nyo, bumagsak. At ibig sabihin, bumalik sa standby yung ating unit. Okay, ngayon hanapin natin yung problem dyan. Okay, nag-troubleshoot na ako. Sinubukan kong tanggalin yung ating base. Ito, tinanggal natin. At ganun pa rin, nag-hold down pa rin siya. So may iba pang sira ito. Kaya tiningnan ko yung mula sa ating heater, pag nag-switch on mula sa heater natin, ay meron naman hanggang dito sa diode na ito. Sana yon? Ayan, hanggang dito. Okay, kasi tawid sa resistor papunta dito. Hanggang dito meron, pero hindi makatawid. Eh bakit hindi siya makatawid? Sana yon? Ito pala, ito. Ano yun? Hindi na makita ang diode. Ito diode ito. Ayan, tingnan natin yung number D602.
Mula dito, ayan o, galing yan doon papunta dito. Ayan, ito. Ayan, mula sa heater kasi ito IBL. Okay, so ito heater kasi pupunta dito. Ayan o, heater. Ito pala siya, ito, tawid dito. Tapos papunta dito. Okay, zoom out. Ayan, papunta siya dito. So meron dito, walang tumatawid dito. Okay? Yeah, merong AC, walang DC. Papunta dito. So kahit na tinanggal natin yung base. Kaya dito, ito tiningnan natin, ito ay open. At meron pa dito isa, yung R605. Mula ito sa ating sa ating 180. Okay, mula sa 180 ito ganyan tawid dito, tapos mag-rectify dito sa ating D606 kasi pupunta yan dito sa capacitor. Okay, sana yon hindi na natin matagpuan or hindi na natin makita. Okay, sana yon. Ito siya ayan. Ito yan siya, papunta dito. Okay, ayan siya may capacitor na 100 or 250 volts. Ayan, so ito yung 180 mula dito. Ayan, hindi ito heater, ito yung heater galing dito papunta dito hanggang dito. So may resistor na R607 tatawid papunta dito sa D602 at magsusupply yan dito. So ito, sira ito. At saka ito ay 82 key na resistor. So mahirap lang kasi nahirapan ako magpakita sa inyo na ititesting ko kung wala akong tagahawak. Nako, mahirap. Okay, so ito natanggal ko na yung diode na yung resistor na 82 key, gray, red, orange, at saka itong diode na 244 ang kanyang body indicator na number indicator nya. Okay, so tinignan natin sa ating magnifying glass at titingnan din natin dito kasi hindi ma-zoom in nga. Ayan, ito gray, red, orange, at ito ay 244 yung diode. So tingnan natin sa ating tester. Ayan, tingnan natin sa tester natin. Ayan ilagay natin dito sa million ohms na automatic. At ayan wala. Ayan, ang tester natin buo. Ito walang reading. Ayan wala. Okay, wala siyang reading. Sa kamay ko lang ito Ayan wala talaga. Tapos ito diode mode natin. Itong diode check natin. Ayan, wala. Ayan diba? Pumipitik-pitik siya. Wala Tapos ito. Ayan. May reading kabilaan. So sira na yung diode. Sira di open ito. At yung diode ay leakage. Hahanapan ko muna ng dalawang pyesa na ito. Dito yan siya galing Ayan tinanggal natin doon dalawa. Ayan siya. At saka ito yung R, tingnan natin yung D602 at yung R605. Yan po. Ito na po, meron tayong stock na brand nyo. Ito ay 82K. At i-test natin sa tester natin. Ayan Ayan, 81.9, 81.7. Okay, so may tolerance pa yan na negative positive 5%. Kaya 81.6 ang kanyang reading.
So yung diode pa yung hanapan natin. Nandyan yun na yung resistor. Okay, so ito ang diode natin. Lagay natin dito. Yan, forward meron. Pag reverse natin dapat wala. Okay, tapos lagay natin sa diode mode, wala. Tapos dito meron. Ngayon, ayan, diode mode, naka-buzzer mode pala, sorry. Ayan. Okay, so ito ay ilalagay ko na dito. Okay, so andyan na yung diode, nilagay ko na doon. At yung resistor. Tapos naka-ready na yung ating tester at naka-DC na tayo. Saksak na natin. Okay, naka-standby na. I-on na natin. Ayan o. Kita nyo ba? Hindi na bumabagsak, di ba? At wala nang singaw. Okay, so titingnan natin dito sa ilalim kung merong kung may liwanag na. Ayan o. Di ba? So umandar na. At yung sira yung dalawang pyesa, yung 82K na resistor at yung diode. Ngayon, ayan o, temporary nilagay na natin siya doon. Ngayon, tatanggalin natin yan at ilalagay natin doon sa itaas. Andyan na po yung diode at resistor, nalagay ko na. Nandun na yung resistor, sabi ko ito na siya At saka ang diode ay may jumper ako, yan siya. Ayan. So itayo na natin. Ayan, natayo na natin yung TV. Plug in na natin. At meron siyang ilaw. Power on natin gamit ang remote. Ayan, tapos tingnan natin, hintayin natin. Okay. Ayan, di ba? Meron na siyang snow at blue screen kapag walang signal. So lagyan natin ng antena. Tanggalin natin. Lihat natin. Ayan para walang sound. Tapos ilagay natin sa 27. Ayan di ba? So buo na, solve na yung problem natin ng ating TV. At yung problem natin na may singaw at wala nag-hold down protect, yan po yung kanyang problems. Uulitin ko, ito sa R602 at sa D605 or D603 sa protect area. Yan po yung ating problem na nakita. At ang solusyon is pinalitan natin yung mga pyesa na nagsasanhi ng trouble. So hanggang dito na lang yung video natin. At baka sabihin nyo na walang sound, meron po yan. Ayan nakamute ko lang, na-mute. Brother Celebrity Collab. Okay, na-mute ko lang. Kompleto po yung picture. Ay bawal lang naman na picture na buo dahil meron minsan na may copyright din. So ayan Inabangan sa di ba? May sound siya. At nakabukas pa yan. Di ba? So solve na yung trouble natin, yung video natin. Ito na yung ating TV. Shout out sa lahat po ng mga nanonood. Maraming salamat sa inyong suporta sa akin. Shout out din po kay Master Pipito, at saka kay Master Nelt Vlog. Ayan po, maraming salamat. Magandang buhay.